3 taon na akong kasal kay Guhan Chuan, pero hindi man lang niya ako hinahawakan. Han Chuan, gusto na ni Mama na magkaapo tayo. Samantalang si Madam Gu ay palaging nagmamadaling magkaanak tayo. Pero ang hindi niya alam, hindi sa ayaw ko, kundi dahil ayaw ni Guhan Chuan na hawakan man lang ako. Sino ang may sabi na pwede mo akong hawakan? Umalis ka. Guhan Chuan, ako ang asawa mo. Nakiusap ba akong pakasalan mo ako? Layas. Huwag mo nang hayaang ulitin ko pa ito sa pangatlong pagkakataon. Sa loob ng maraming taon, hinding-hindi ako pinayagan ni Han Chuan na lumapit dito. Ano bang lihim ang itinatago rito? Kaya pala ayaw mo man lang akong hawakan. Dahil ang totoo, puno na siya ng pagmamahal para sa babaeng iyon. Hindi nakapagtatakang ayaw mong makipag-asawa sa akin ng formal. At may anak na pala kayo. Isa pala talaga akong katatawanan. Guhan Chuan, masyado mo akong pinahirapan sa mga kasinungalingan mo. Sinong nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok dito? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Hindi ba't sinabi ko na huwag kang lalapit sa lugar na ito? Ako, Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Guhan Chuan. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako pinakasalan? Bakit mo pa ako iniligtas noong mga bata pa tayo? Dati, hindi ba't ikaw naman ang nagmakaawa na pakasalan ako? Tungkol naman sa nagligtas sa iyo, hindi kailanman naging ako iyon. Kundi si Gu Xiahua. Pangalawang amo. Paano nangyari iyon? Ni Anqing! Ni Anqing! Ni Anqing! Pangalawang amo. Ako ito. Nandito lang ako. Huwag ka nang umiyak. Tahan na, Xiaohua. Ang mga bata lang ang iyakin. Pasensya na. Noon, binigo kita. Kung bibigyan man ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko nabibiguin si Xiaohua at hindi nabibiguin ang damdamin mo.
Xiaohua. Anong nangyayari? Bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi ba't itinulak ako ni Gu Hanchuan? At nabagok ang ulo ko kaya nawala na ako? Buhay pa ako. Totoong buhay pa ako. Ni Anqing, ang kasunduan sa kasal niyo ni Pamilya Gu ay sigurado na. Gaganapin na ang kasal niyo ni Han Chuan sa susunod na buwan. Kasal? Gu Hanchuan. Kasal. Si Gu Hanchuan? Bumalik ba talaga ako sa 3 taon na nakalipas? Oo naman po. Di ba dati mo pa pinapangarap na pakasalan si Han Chuan? Hindi ba sinabi ko na huwag kang lalapit dito? Bakit ba palagi kang sumusuway sa akin? Ma, ayaw kong pakasalan si Gu Hanchuan. Hindi mo pakakasalan? Di ba simula noong bata ka pa ay gusto mo na siyang pakasalan? Bakit bigla kang umatras? Hindi ko po siya gusto. Ayaw ko siyang pakasalan. Pero sa ngayon, ang pagsasama ng pamilyang Shen at Gu ay pinal na. Kung hindi mo siya pakakasalan, sino na lang ang papakasalan mo? Kung may susunod man na buhay, hinding-hindi ko pababayaan si Xiaohua. Pati na ang ating pagmamahalan. Si Gu Xiaohua. Ma, gusto ko pong pakasalan si Gu Xiaohua. Kay Gu Xiaohua? Kay pangalawang master ng pamilya Gu? Mabait naman talaga si Xiaohua. Ang problema lang ay kung papayag ba siya? Papayag po siya. Papayag siya. Sigurado po ako. Sigurado ka talaga? Siya si pangalawang master ng pamilya Gu? Sa estado niya at katayuan? Hindi nakakasiguro na papakasalan ka niya? Mangyayari po iyon. Gagawin ko ang lahat para makuha siyang muli. Anak, pumayag na ang pamilya Gu, napalitan ang papakasalan mo. Sa handaan ng pamilya Gu sa Makalawa, sa oras na iyon, ay tatalakayin natin ang mga detalye. Salamat, Ma. Ang buti niyo po talaga sa akin. Shen ni Anqing. President Gu, tila nandito ang Bep, Shen sa bar. Inom pa tayo. Ituloy lang ang saya. Sinasabi ko sa inyo, Tara, inom tayo. kundi dahil doon, hindi niya mararating ito. Naaalala pa namin ang nangyaring iyon. Nagmukha talaga siyang kawawa noon. Tara na, uminom na tayo. Cheers! Kuya Hanchuan, para sa iyo. Kuya Hanchuan, kung makikita kaya ng ate ni Anqing ang kalagayan nating ito, ayaw na kaya niyang magpakasal sa iyo? 10 na taon na siyang humahabol sa akin. Bukod sa pagpapakasal sa akin, sino pa ba ang pipiliin niya? Pero ayaw kitang ipakasal sa iba. Anan, huwag kang mag-alala. Kuya Hanchuan, nandito ang Shen Yanqing. Akala ko ba ay nandito si Gu Xiaohua? Nasaan siya? Hindi ba ito ang tanyag na panganay na miss ng pamilyang Shen? Bakit? May engagement na kayo, pero buntot pa rin ang buntot sa ating Kuya Hanchuan. Ganito mo ba talaga siya ka-interes? Shen Yanqing. Tungkol sa akin, maaari akong pumayag na ikasal sa iyo, pero ang taong kasama kong pipirma ay hindi ikaw. Kasal lang pero walang papeles? Hanchuan, hindi ka ba natatakot na masaktan ang damdamin ni Munting Hipag? Siya naman ang mapilit. Wala siyang pahintulot ko ng itakda ang kasunduan ng ating pamilya. Pinakiusapan ba kitang pakasalan mo ako? Umalis ka? Huwag mong hintayin na sabihin ko pa ito sa ikatlong pagkakataon. Kahit sino pa ang gusto mong pakasalan, ang sisiguraduhin ko lang sa iyo na hinding-hindi ikaw ang makakasama ko. Hindi ako yon.
Shen Nianqing, itigil mo na ang iyong pakitang gilas na laro, baka mas mataas pa ang tingin ko sa iyo. Nakakainip. Ate. 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 Nakikiusap ako sa iyo. Maaari mo bang ipaubaya sa akin si Kuya Hanchuan? Mahal na mahal ko talaga siya. Sige lang. Hiling ko ang inyong pangmatagalang pagsasama hanggang sa tumanda. Anan? Anan? Natamaan ka ba? Saan ang masakit? Tama lang na magalit si ate ni Yanqing. Humingi ka ng tawad kay Anan. Sino ang gusto mong pagmukhain ng sorry? Pangalawang amo. Pangalawang amo. Shaoli. Ipaluhod mo silang lahat dito. Kapag nagliwanag na ang umaga, tsaka lamang sila tatayo. Opo. Sa buhay na ito, hinding-hindi na kita muling pakakawalan. Salamat Kuya Hanchuan dahil tinupad mo ang pangarap kong magsuot ng gown. Bawat wedding gown na naririto ay may katangi-tangi at espesyal na disenyo. Gu Hanchuan. Nagawa mo pang gamitin ang disenyong ginawa ko para lang pasayahin ang kabit mo? Napakakapal talaga ng mukha mo. Magpa-picture tayong dalawa. Shen Nianqing, ano na naman bang ikinagagalit mo? Ako pa ang galit? Gu Hanchuan. Sinong nagbigay sa iyo ng permiso na pasuotin siya ng gown na ako ang nagdisenyo? Shen Nianqing, hindi ba't dinisenyo mo ang mga ito para isuot sa kasal natin para makita kita? Ano naman ang masama kung ipasuot ko kay Anan para lang magpa-picture? Ate ni Yanqing, pasensya na po. Hindi ko po alam na disenyo mo pala ang wedding gown na ito. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na sana sinabi kay Kuya Hanchuan na gusto kong magpa-picture ng naka-gown. Sino ang nagsabi na ang gown na ito ay para makita mo? Napakataas naman ng tingin mo sa sarili mo. Shen Nianqing, tama na ang arte, pumayag na nga akong pakasalan ka. Kapag nagpatuloy ka pa sa pag-eksena, hindi na magiging maganda iyan. Gu Hanchuan. Siguradong sigurado ka talaga. Napakakasalan kita. Bakit hindi ba? Sa buong Jingbei, sinong hindi nakakaalam na hinabol mo ako sa loob ng 10 taon? Bukod sa akin, sino pa ang pakakasalan mo? Talaga bang kampante ka na magpapakasal ako sa'yo? Bakit hindi? Sa buong Beijing, sino ba ang hindi nakakaalam na kung saan-saan ka nakabuntot sa akin at sinundan mo ako ng 10 taon? Maliban sa akin, kanino ka pa ba magpapakasal? Magandang araw po. Miss, eto na po ang order ninyong mga bulaklak. Ate ni Yanqing, ang mga bulaklak na ito ay para sa'yo. Bilang paghingi ko ng tawad kahit alam kong allergic ka sa sunflower. Ilayo mo iyan sa akin. Gu Hanchuan. Alam mong allergic ako sa mga sunflower. Pasensya na. Pasensya na. Ate ni Yanqing. Hindi ko alam na allergic ka pala sa mga bulaklak na ito. Itatapon ko na lang ang mga ito. Allergy lang naman iyan. Hindi ka naman mawawala dyan. Aking mahal na ate, kapag wala ka na, sa akin na mapupunta si Kuya Hanchuan. Kaya mag-enjoy ka lang. Sa regalo ko sa iyong handaan ng mga sunflower, Nianqing? Nianqing? Second Master. Ching-ching? Ching-ching. Hay naku, batang ito, ang laki mo na. Bakit ang pabaya mo? Kung hindi dahil kay Xiaohua, na nagdala agad ng gamot,
Ay nasa ospital ka na sana ngayon. Gu Xiaohua, Oo, nasaan na siya? sige na. Bumangon ka na at mag-ayos. Makikita mo rin siya mamaya sa ating handaan sa pamilya. Gu Hanchuan, hindi ba kampante ka na magpapakasal ako sa'yo? Ngayon ay, inaabangan ko na ang gagawin mo ngayong araw. Shen Nianqing, huwag ka ngang masyadong maarte. Hindi ka na nga tatabi sa akin at nagagawa mo pa akong sungitan. Gusto mo bang kanselahin ko ang kasal natin ngayon din? Bahala ka. Sige, sabihin mo sa kanilang lahat ngayon na si Xu An ang pakakasalan mo. Shen Nianqing, huwag mo akong sagarin. Kung hindi ka tatabi sa akin, ano na lang ang iisipin ng mga magulang natin? O baka naman ipinagkalat mo na ang tungkol kay Xu Anan? Gu Hanchuan, napakaduwag mo talaga at napakasama. May iba kang mahal, pero gusto mo pa ring magpakasal sa iba. Sino ka sa tingin mo? Ikaw, Nandito na si Xiaohua. Menyon, alam mo, bagay na bagay talaga silang dalawa. Siyempre naman po. Sa totoo lang po, ang manugang na ito ay matagal ko na talagang gusto. Magaling. Isang perpektong pares. Sa hinaharap, siguradong magiging napakaganda ng magiging mga anak nila. sobra naman po ang papuri niyo, auntie. Pangalawang amo, Sige na, sige na. Huwag na kayong nakatayo riyan. Maupo na tayo. Kuya Hanchuan, ang lamig sa labas. Hongfei, pasensya na po talaga. Tungkol sa anak naming si Ching Ching, bigla siyang nagbago ng isip at sinabing si Xiaohua ang gusto niya. Patawad po talaga. Naku, pamilya naman na tayo rito. Walang anuman iyon. Ang batang si Nianqing, gusto ko talaga siya mula sa puso at dahil nagkatuluyan sila ni Xiaohua, masaya ako para sa kanila. Ikaw na bata ka, bakit ka ba nahihiya? Noong nasa bahay tayo at sinabi mong gusto mo si Xiaohua, hindi ka naman nahiya. Magandang araw po, Uncle at Auntie. Isang magandang salo-salo ito ng pamilya. Bakit ka nagdala ng ibang tao rito? Hindi mo ba alam kung anong klaseng okasyon ito ngayon? pa, pinsan po ni Nianqing si Anan, maituturing na rin siyang bahagi ng pamilya. Kaya sa hapunang ito, bakit hindi siya pwedeng sumama? Isang malayong pinsan, paano siya naging bahagi ng pamilya? Tama na iyan. Nandito na rin naman siya, kumain na muna tayo. Maupo ka? Heto. Tikman mo kung magugustuhan mo. Ano bang ibig mong sabihin, Shen Nianqing? Ano bang binabalak mo? Spam message lang. Malaking pagdiriwang ito para sa ating pamilya. Sa buong Jingbei, halos lahat ay nakakaalam na tungkol dito. Ang hapunan ito ay para ayusin ang lahat. Para sa mga dokumento at ang plano para sa kasal, dapat natin itong pag-usapang mabuti. Dad, yung tungkol sa pagkuha ng papeles, halos tapos na namin itong gawin, kaya huwag na po kayong mag-alala. Hindi ba, Shen Nianqing? Magsalita ka. Kapag nagpatuloy ka pa sa pag-iinarte, itutuloy ko na ang pagkansela sa kasal. Shen Nianqing.
Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Pasensya na po. Ang daming spam messages. Rerespetuhin ang kagustuhan ni Nianqing. Kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin. Tama po. Tama si pangalawang amo. Kumbaga, alam na namin ni Nianqing ang gagawin. Maghintay na lang kayo na pumunta sa aming kasal. Pinag-uusapan namin ang kasal ni Xiaohua. Bakit ba palagi kang sumasabat? Ano? Ikakasal na rin si pangalawang amo? Eh di maganda. Pwede tayong magsabay sa kasal. Sa loob ng pamilya Gu, ngayon na lang uli magiging ganito kasaya. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Walang sabay na magaganap? Ang kasal mo? Hindi pa panahon para asikasuhin yan. Ang kasal na ito ay para kay Xiaohua at Nianqing. Huwag kang nanggugulo dito. Dad, sabihin mo nga, sino ba talaga ang ikakasal? Hindi ito maaari. Hindi pwedeng mangyari ito. Shen Nianqing, siguradong ikaw ang may kasalanan nito, di ba? Gu Hanchuan, mag-ingat ka sa tono mo. Siya na ang mapapangasawa ko ngayon. Imposible. Imposible. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Anong imposible ang sinasabi mo? Masyado kang mataranta? Nasaan ang modo mo? Napagod si Nianqing sa buong araw. Ihahatid ko muna siya pabalik para makapagpahinga. Ay naku, iba talaga kapag magpapakasal na. Marunong na siyang mag-alaga sa asawa. Ha ha ha. Noon ay nakikita kitang napaka-formal mo palagi. Hindi ko akalaing marunong ka na ring magsalita ng malambing. Sige na, lumakad na kayo, ha ha ha. Papa, ano ba talagang nangyayari? Sa pagsasama ng pamilyang Gu at Shen, hindi ba't dapat ako ang magpakasal kay Shen Nianqing? Ano bang kadiyosan ang sinasabi mo? Noong bumisita si ang pamilyang Shen kalahating buwan na ang nakakaraan, kasama si Tiwa Shu at Nianqing, ang mismong sinabi nilang pakakasalan ay si Xiaohua. Ni hindi nabanggit ang pangalan mo, paano mo nasabing ikaw iyon? Ano? Hindi kailanman naging ako? Bakit? Mauna ka na. Sa loob ng maraming taon, ang lagi mong gusto ay si Gu Hanchuan. Ang pakakasalan mo sana ngayon ay dapat na siya. Bakit biglang naging ako na? Naging bulag ako sa katotohanan noong una. Lagi kong inaakala na ang taong nagligtas sa akin bata pa lang ako ay si Gu Hanchuan. Nang wala na ako, doon ko lang nalaman na ikaw pala iyon dahil alam ko na mahal mo ako. Pasensya ka na. Ang mga salitang ito ang matagal ko ng utang sa iyo. Sa matagal na panahon, ikaw lang ang nagmahal sa akin. Kaya simula ngayon, ako naman ang magmahal sa iyo. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan, huwag ka na uminom pa. Huwag kang magpakapagod para sa isang babaeng walang utang na loob na mahilig pang kumapit sa mayaman. Huwag mo nang saktan ang sarili mo ng ganito. Anong walang utang na loob? Kumapit sa mayaman? Nagpakasal siya? Nagpakasal siya kay boss? Para lang inisin ako. 10 taon na kaming magkakilala. At ang maliliit niyang balak, hindi ko pa ba alam? Naniniwala ka ba? Pupuntahan ko siya ngayon din. Ikumpas ko lang ang daliri ko. At siya ay babalik din sa akin.
Pupuntahan ko siya. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan. Saan ka pupunta? Shen Yanqing. Buksan mo ang pinto. Pagbuksan mo ako. Shen Yanqing. Buksan mo ang pinto. Shen Yanqing. Lumabas ka riyan. Gusto mo lang naman na suyuin kita, di ba? Andito na ako. Bilisan mo, lumabas ka na. Ilayo siya at gisingin sa pagkakalasing. Gamitan niyo ng malamig na tubig. Bo, boss. Anong nangyari? Wala lang. Magpahinga ka na muna, ako na ang bahala rito. Ate ni Anching. Kahit gusto mong inisin si Kuya Hanchuan, hindi mo naman siguro gagamiting palusot ang boss? At saka pumayag na sa'yo si Kuya Hanchuan na pakakasalan ka niya. Bakit ka naman umurong sa usapan? Masyado kang matabil. Gusto kong itanong bukas sa matandang si Pamilyang Shu kung paano ba niya dinidisiplina ang sarili niyang apo. Hindi iyan totoo, President ko, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ang gustong pakasalan ni ate ay si Kuya Hanchuan lang palagi. Alam iyan ng lahat ng tao rito sa Jingbei. Anong karapatan mong saktan ako? Kailangan ko pa ba ng dahilan para saktan ka? Kuya Hanchuan? Sinaktan po ako ni ate ni Yanqing. Tingnan mo. Shen Yanqing. Humanda ka sa akin. Anong sinabi mo? Pangalawa. Pangalawang amo? Dinala mo pa hanggang dito ang paglalasing mo? Gu Hanchuan. Sa pagitan nating dalawa ay wala na tayong kahit anong ugnayan. Inaasahan ko na simula ngayon ay magkaroon ka naman sa akin ng kahit kaunting respeto. Huwag kang sumobra. Hindi mo ba naintindihan? Kung naintindihan mo, lumayas ka na sa harapan ko. Inutusan kitang akitin si Gu Hanchuan, pero sa halip ay nagawa mo pang banggain si Pamilya Gu. Ngayon, direkta niyang kinansela ang pakikipagtulungan sa Pamilyang Shu. Ma, hindi ko rin po alam kung bakit, kung paano humantong ang lahat sa ganito. Iyak ka ng iyak, wala ka na bang ibang alam gawin? Dati pa namang mababa ang tingin ng lolo mo sa akin bilang pangalawang asawa, at kung dahil sa iyo ay masisira ang ugnayan natin sa Pamilya Gu, kapag nagalit ang lolo mo, huwag mong asahan na kami ng papa mo ay tutulungan ka. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan, gumising ka. Kuya Hanchuan. Kuya Hanchuan, kagabi ay tinapos ng ikalawang amo ang pakikipagtulungan sa Pamilyang Shu. Maaari mo bang tulungan akong humanap ng paraan? Kagabi? Nalasing ba ako? Bakit wala akong maalala? Itinigil ng ikalawang amo ang pakikipagtulungan sa Pamilyang Shu? Bakit? Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Kapag sinabi kong dahil ginalit ko ang ikalawang amo, baka hindi rin maglakas loob na tumulong si Gu Hanchuan. Si ate ni Yanqing. Si ate ni Yanqing, matagal na niyang ayaw na magkasama tayo. Posible kayang may sinabi siya sa ikalawang amo? Shen Yanqing. Gumagawa ka na naman ng kalokohan. Hay naku, pangalawang amo. Ako at ang asawa kong si Shu, ano ba ang naging pagkakamali namin? Bakit wala ka man lang sinabi at bigla mo na lang tinapos ang pakikipagtulungan mo sa amin? Ano bang nagawa naming mali? Magsalita ka. Hindi ba pwedeng ayusin natin ito? Nasa lumang mansyon tayo. Pag-usapan na lang natin ang mga bagay sa bahay. Lolo, kailangan po ninyo akong pumanig sa akin. Ang pamilya naming tatlo ay talaga namang kaawa-awa. Bakit kailangan gawin ito ni pangalawang amo? Tama na.
tigilan mo na ang pag-iingay. Wala ka talagang modo. Hindi mo man lang tiningnan ang pagkakataon. Kahit gaano pa kalaki ang problemang iyan, hintayin mong matapos ang seremonya ng tsaa bago tayo mag-usap. Ay nako. Ngayong araw, kailangan mo po akong kampihan. Dahil kung hindi, baka mawalan na ako ng saysay. Anan, tingnan mo. Ito. Ate Nianching, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Patawad po. Mula ngayon, hindi na ako lalapit pa kay Kuya Han Chuan kailanman. Bakit pati ang manugang ko ay nasasangkot dito? Shuanan, linawin mo ang sinasabi mo sa akin. Ano ba talaga ang nagawa ko sa iyo? Shen Nianching, sino ba ang hindi nakakaalam na gusto mo ako dati? Kung hindi ka nagsumbong, paanong kakansilahin ni pangalawang amo ang pakikipagtulungan sa pamilyang Shu? Kuya, Tiwa Shu, pumunta muna po kayo doon at uminom ng tsaa. Ako na ang bahala sa usaping ito. Sigurado magbibigay ako sa inyo at sa lahat ng isang maayos na paliwanag. Halika po matanda. Siguro ay hinahayaan ko kayo na masyadong maging komportable. Gu Han Chuan, hindi pa ba sapat ang leksyon kahapon? At nagawa mo pang hayaan silang manggulo dito sa lumang mansyon? Kahapon? Hindi, pangalawang amo. Hindi sa hindi kami marunong tumanaw ng utang na loob, kundi dahil wala na talaga kaming ibang mapuntahan. Itinigil mo ang pakikipagtulungan sa aming pamilyang Shu. Paano pa kami mabubuhay niyan? Ang itigil ang pakikipagtulungan sa inyong pamilyang Shu, hindi ba ay normal lang iyon? Sa lahat ng taon na ito, kayong mga pamilyang Shu, gamit ang pangalan ni Gu Han Chuan, magkano ba ang inutang niyo sa labas? At sa pakikipagtulungan sa aming pamilya Gu, kayong mga pamilyang Shu, gaano karaming kickback ang nakuha nyo? Inisip nyo ba talaga na kaming mga pamilya Gu ay katulad ni Gu Han Chuan at inakala nyong tanga kaming lahat? May nangyari bang ganyan? Hindi po totoo iyan, Kuya Han Chuan. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Tandaan nyo ito. Siya ang aking prioridad. At para naman sa inyo, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para bastusin siya ng ganyan? Pangalawang amo, nagkamali ako, hindi ko alam kung sino ang kinalaban ko, napakagaga ko, pakiusap, parusahan nyo na lang ako, wag lang ang pamilyang Shu. Bibi, Shen, napakabuti mong tao, palayain nyo na po kami. Tanga, bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Bib? Shen, Kuya Han Chuan, tulungan niyo po ako. walang silbi. Mga tao? Ilayo nyo sila sa harap ko. Opo. Mag-ingat ka. Nianching, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Shahua. Ayos ka lang ba? Sinubukan mo silang saktan. Ilayo na sila. Hindi. Wala akong ginagawang masama. Gusto lang kitang piliting gamit siya. Hindi ito kasalanan. Kuya Han Chuan, iligtas mo ako. Wala akong kinalaman dito. Gu Han Chuan? Tama nga ang iniisip ni Shen Nianching tungkol sa iyo. Isa kang taong walang iniisip kundi ang sarili mo. Ayaw mong pakasalan si Shen Nianching. Pero gusto mo naman ang impluensya ni ang pamilyang Shen para makuha ang mana sa pamilya Gu. Ngayong wala ka nang napala. Gu Han Chuan, bagay iyan sa'yo. Ilayo siya rito.
Ayos na. Mabuti na lang at hindi malalim ang sugat. Huwag kang maliligo sa loob ng 2 araw. Mag-ingat baka maimpeksyon ang sugat mo. Ni Anching, nagsisisi ako. Makipaghiwalay ka na kay pangalawang amo at pakasalan mo ako. Ako handa akong iwan ang lahat para sa iyo basta makipaghiwalay ka lang kay pangalawang amo. Kaya kung ako, ibibigay ko ang kahit anong hilingin mo. Gu Hanchuan, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin yan? Pipang 2. Pangalawang amo, Naalala kong binalaan na kita noon. Binabaliwala mo ba ang mga sinabi ko sa iyo? Akala mo ba talaga ay hindi kita kayang palayasin sa pamilya Gu? pangalawang amo. Mali ako, sorry, nagkamali po ako. Anong nangyayari? Sino ang naghahanap sa akin? Wala lang iyan. Scam call lang po. Ching-ching, ano ang nangyari sa'yo? Masakit ba ang ulo mo? Hoy, magsalita ka! Anong nararamdaman mo? Ching-ching, 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 ching-ching. Doc, ano po ang nangyayari sa anak ko? Base sa resulta ng CT scan, ang anak ninyo ay may pambihirang neurogenic tumor. Sa ganitong uri ng sakit, maaaring lumala ang kalagayan niya anumang oras. Isang neurogenic tumor, gaano ba ito kalala? Ang ganitong uri ng sakit sa buong mundo ay napakabihira. Kapag tinamaan ka nito, mahirap na itong magamot. May lunas pa ba ito? Mayroon. Pero, 10% lang ang pag-asang gumaling. At isa pa, mayroon itong napakalalang komplikasyon. Sigurado akong wala akong sakit na ganito sa nakaraang buhay ko. Ngayong muli akong nabuhay. Bakit ako nagkaroon nito? Ching-ching, huwag ka na masyadong mag-alala. Sabi lang ng doktor, posibleng lumala ito pero hindi sinabing mangyayari talaga iyon. Bukod doon, mayroon pa ring pagkakataong gumaling ka. Huwag kang mag-alala, gagawin ni Mama ang lahat para gumaling ka. Salamat po, Ma. Hindi dapat malaman ni Xiaohua ang sakit ko. Dahil tiyak na mag-aalala siya. Bago pa man lumala ang lahat, sa pagitan namin ni Xiaohua, dapat na itong matapos. Ano ang tinitingnan mo? Bakit ka nandito? Dinalaw lang kita. Ano bang tinatago mo riyan? Sumpa lang naman iyon sa kasal. Kapag nagpakasal na tayo, makikita mo rin iyon. Sige. Pasensya na, Xiaohua. Hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa iyo. Patawarin mo ako. Huwag kang magagalit sa akin. Gu Hanchuan, magkita tayo bukas. Ni Anching, alam ko namang mahal mo ako. Gu Hanchuan, magpakasal na tayo. Kasal? Hayaan na. Balak ko rin naman talaga siyang lokohin ngayong araw. Gu Hanchuan, sa ating dalawa, hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Hindi ba gusto mong gamitin ang impluensya ni ang pamilyang Shen para makuha muli ang karapatan sa mana ng pamilya Gu? Ngayon, pagbibigyan kita. Pero, bakit? Walang dahilan. Pumayag ka o tumanggi. Iisa lang ang pagpipilian mo. Xiaohua, patawarin mo ako. Ito lang ang tanging paraan
para mawalan ka na ng gana, para makalimutan mo na ako, hindi kita maaaring idamay pa. Bibigyan kita ng kalahating araw para mag-isip. Kapag nakapagdesisyon ka na, pumunta ka sa villa mamayang gabi para hanapin ako. Tulungan mo akong bantayan si Shen Mianqing. Lahat ng kilos niya, iulat mo agad sa akin. Hello, Nianqing. Na-order na ang wedding dress. Sabay na tayong mag-fit ng sapatos na pangkasal. Napakaganda nito. Maganda ba? Maganda. Nianqing? Anong nangyayari sa'yo? Nianqing. Nianqing. Neurogenic tumor? Hindi maaari to. Pangalawang amo, nagawa na namin ang lahat ng pagsusuri at kumpirmado na ito. Ang sakit na neurogenic tumor sa buong mundo ay talagang napakabihira. Ito ay isang malalang sakit na biglaang lumalabas. Kailangan ni Bebe, Shen, na sumailalim agad sa operasyon. May panganib ba ang operasyon? At may mga side effect ba ito? 70% ang posibilidad na mabigo ito. At ang mga magiging side effect ay hindi pa natitiyak. Napakadelikado ng operasyon. At hindi nyo pa alam ang side effect. Paano nyo magagawang operahan siya? Ngunit sa ngayon, ito na ang pinakamabuting solusyon. Pinakamabuting solusyon? Sinasabi nyo ba sa akin na hayaan ko na lang siyang mawala? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin nyo. O kung gaano man ito kamahal. Gusto ko siyang manatiling buhay. Xiaohua. Alam mo na ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw ko lang na madamay ka. Anong madamay? Hindi mo ako dinadamay. Xiaohua. Hindi ko pa nararanasan ang ating kasal at mukhang kailangan ko na kayong iwan. Sa tingin mo ba? Posible kaya na parusa ito ng langit sa akin? Hinding-hindi yon mangyayari. Hindi kita hahayaang mawala. Xiaohua. Baka wala na akong pagkakataon na pakasalan ka. Pero gusto ko nang umuwi. Sa ating tahanan. Sa mga huling sandali ko, gusto kong maramdaman ang maging asawa mo. Sige. Uuwi na tayo.
Naalala kong mahilig kang kumain ng candy. Noong mga bata pa tayo, araw-araw akong naglalagay ng candy sa bag mo ng palihim. Lahat ng mga candy na to, ikaw ang naglalagay? Siyempre. At tuwing araw ng mga puso, palihim din akong nagiiwan sa tapat ng pinto nyo ng mga bulaklak para sa'yo. Tuwing birthday mo rin, lagi kitang ino-ordera ng cake. Bakit? May problema ba? Wala lang. Akala ko kasi ang lahat ng ito ay gawa ni Gu Hanchuan. Ako ito. Pasensya na, Xiaohua. Pasensya na kung nahuli ako. Hindi ka huli. Saktong-sakto ang lahat. Pikit ka. Bakit mo ba ako dinala rito? Halina kayo mga bata, ngiti. Tingin dito. Noong gumagawa tayo ng dula sa klase, kaming dalawa, ang gumanap na mag-asawa, at tinulungan kami. Nang guro namin nakuhanan ng litratong ito. Natatandaan mo pa pala iyon. Maari bang magpakuha tayong muli ng litratong pangkasal? Bibi? Shen? Handa ka bang magpakasal sa akin? Mayaman man o mahirap? Sa sakit man o sa kalusugan? Tinatanggap ko. Ginoong Gu, nangangako ka bang mamahalin mo ako habang buhay? Nangangako ako. Ni Anqing?
Nianching, Nianching! Nianching! Kumapit ka lang. Malapit na tayo. Kailangang lumaban ka. Lumaban ka! Sa labas lang po ng surgery area ang mga pamilya. Nianching, magiging maayos din ang lahat. Siguradong gagaling ka rin. Nianching! Bilis! Dok, kumusta na po? Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang kanyang buhay, pero dahil ito ay isang mental na karamdaman, maaaring magkaroon ng problema ang memorya ng pasyente na magdudulot ng pagkawala ng memorya. Pagkawala ng memorya? Ang sakit na neurological tumor sa buong mundo ay itinuturing na napakapambihira. Ito ay isang uri ng malalang biglaang sakit. Shen, kailangang operahan agad. May panganib ba ang operasyon? Mayroon bang magiging side effects? Mayroong 70% panganib na mabigo. Kahit magtagumpay pa ito, ang pasyente pagkatapos ng ilang sandali ay mawawalan pa rin ng memorya. Ginoong Gu, may nag-report sa iyo dahil sa ilegal na pagmamanipula sa merkado. Maari po ba kaming samahan sandali? Illegal na pagmamanipula sa merkado? Baka nagkakamali lang kayo ng taong kinuha? Anuman ang mga tanong niyo, ay sagutin niyo na lang sa presinto. Pero ang asawa ko po ay nasa operating room pa. Pwede bang hintayin ko lang siyang lumabas? Paumanhin po. Sumama na po kayo sa amin. Xiaohua, Nianching, gising ka na? nasaan ba ako? At sino ka naman? Anong lugar ito? Nasaan po ako? Nianching, anong nangyari sa iyo? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi po. Nianching, nasa ospital tayo. Ako ang iyong fiancé, si Gu Hanchuan. Fiancé? Kung ganoon, sino si Gu Xiaohua? Parang pamilyar ang pangalan niya, pero bakit hindi ko maalala kahit ano? Kung hindi mo maalala, ayos lang. Kahit paano, ang Gu Xiaohua na iyon ay hindi naman mabuting tao. Gumawa siya sa iyo ng napakaraming masasamang bagay. Pwede mo po ba ikwento iyon sa akin? Isa talaga siyang masamang tao. Para maangkin ka, ginawa niya ang lahat ng paraan, sinaktan ka pa niya ng sobra, at naging dahilan kung bakit ka nawalan ng alaala. Totoo po ba ang lahat ng sinasabi niyo? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Napakarami niyang ginawa na sobrang kawalang hiyaan, maging ako ay ilang beses na niyang pinagbantaan. Nianching, kung hindi ka naniniwala, dadalhin kita ngayon din para makita siya. Sa ngayon, nakakulong siya sa kulungan. Gu Xiaohua, may gustong kumausap sa iyo. Sino ang gustong kumausap sa akin? Nianching, bakit ka narito? Kamusta ang pakiramdam mo? Nianching, dinala ko siya rito. Nasurpresa ka ba? Gu Hanchuan, hindi mo ba alam na si Nianching ay kailangang magpahinga dahil katatapos lang ng operasyon niya? Siyempre, alam ko. Gusto ko lang.
na makita mo siya. Ang babaeng pinapangarap mo na si Shen Nianqing ay isa na ngayon sa aking mga fiancé. Hindi ka na niya naaalala. Ngayon sa kanyang paningin, isa ka na lang napakasamang tao. Gu Hanchuan, walang hiya ka. Ako, walang hiya? Ang mga ginawa mo kay Shen Nianqing, kinalimutan mo na ba agad? Nianqing? Tingnan mo. Hanggang ngayon, ayaw ka pa rin niyang tantanan. Nianqing, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ako ang totoong nagmamahal sa iyo. Nianqing, huwag kang maniniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya. Ginagawa niya ito para makuha ang iyong awa. Tumigil na kayong lahat. Tumigil na kayo. Wala akong matandaan kahit ano. Wala talaga akong maalala. Nianqing, huwag mo na siyang pansinin. Umuwi na tayo. Nianqing. Nianqing, huwag kang maniwala sa kanya. Nianqing. Nianqing, nakita mo naman ang nangyari. Ang Gu Xiaohua na ito ay hindi talaga mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Narito lang ako para sa iyo. Bakit? Bakit niya ginawa sa akin ito? Bakit lahat ng nangyari noon ay hindi ko man lang maalala? Nianqing, huwag mo na munang piliting umalala kung hindi kaya. Siguro kapag maayos na ang pakiramdam mo, ay unti-unti mo ring maalala ang lahat. Tara, uwi na tayo. Young Master, ang mga iniutos niyo po sa akin ay naayos ko na po lahat. Sige, naintindihan ko. Nianqing, naaalala mo ba ang lugar na ito? Mukhang pamilyar. Pero wala pa rin akong matandaan. Ito ang tahanan natin. Katatapos lang ng operasyon mo, kaya normal lang na hindi ka pa makaalala. Ipagkuha lang kita ng tubig. Ang retratong ito. Ito noong isinuot mo ang iyong wedding gown sa pagsukat natin. Nang oras na iyon, napakaganda mo talaga. Wedding gown? Pero ako, wala talaga akong maalala. Madam, ang lahat ng retratong ito ay ipinalagay dito ng Young Master. Sabi niya, makakatulong daw po ito para bumalik ang alaala niyo. Tinawag mo ba akong madam? Opo, madam. Kayo po ang magiging asawa ng Young Master at kayo po ang magiging reyna ng pamilya Gu sa hinaharap. Madam, hindi niyo po alam, mula noong maospital po kayo, ay hindi kayo iniwan ng Young Master. Nanatili siya sa tabi niyo para alagaan kayo. Lahat ba ng sinasabi niya ay totoo? Sira, totoo siyempre lahat iyon. Sa tingin mo ba, lolokohin kita? Simula ngayon, gagawin ko ang lahat maprotektahan ka lang. Walang problema, Nianqing. Maaalala mo rin ang lahat. Gusto ko ring makitang muli. Ang mapapangasawa ko sa suot niyang wedding gown. Tuloy po kayo. Para sa inyong dalawa, anong uri po ng damit pangkasal ang kailangan nyo? Ilabas niyo ang pinakamagandang damit pangkasal sa tindahang ito. Sumunod po kayo sa akin. Xiaohua, sa tingin mo ba? Maganda ako sa damit na ito? Oo, maganda. Pagdating ng araw ng kasal natin,
Pagsusuotin kita ng pinakamagandang damit pangkasal? Upang ikaw ay maging pinakamagandang bride sa buong mundo. Talaga? Huwag mo akong lokohin ha? Pangako. Pinky swear tayo. Tara na. Han Chuan. Ni Anching. Boses iyon ni Anching. Han Chuan, sabihin mo, bagay ba sa akin ang damit na ito? Oo naman. Fiancé kaya kita, kaya kahit ano ang isuot mo, maganda ka pa rin. Sir, napakaganda po ng misis nyo. Bagay na bagay po kayong dalawa. Sige, bibilhin ko ito? Ibalot mo na. Sige po, sir. Sandali lang po. Salamat, Han Chuan. Ni Anching? Ikaw ba iyan? Ni Anching? Ikaw ba yan? Gu Xiaowa, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa kulungan ka? Naalala mo ako? Gu Xiaohua, anong balak mong gawin? Bakit mo dinala si Nianching dito? Dinala ko ang aking mapapangasawa para magsukat ng wedding gown. May problema ba doon? Magsusukat ng gown? Ikakasal ka kay Nianching? Tama ka. Gu Hanchuan? Ano ba talagang ginawa mo kay Nianching? Anong ginawa ko? Gumamit lang ako ng konting diskarte noong siya ay walang malay. Walang hiya ka. Han Chuan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gu Xiaohua, bakit mo sinaktan si Han Chuan? Ni Anching, nakalimutan mo na ba talaga ako? Wala akong matandaan tungkol sa iyo. Ang tanging naaalala ko ay si Han Chuan. Sumuko ka na, hindi ka na niya maaalala. Ni Anching, may pupuntahan tayong lugar, at ang lugar na iyon ang tiyak na muling gigising sa iyong alaala. Gu Xiaohua, hindi ka pa ba titigil? Kapag nagpatuloy ka pa sa pangungulit, tatawag na ako ng 911. Ni Anching, nagmahalan tayo ng lubos noon. Nakalimutan mo na ba talaga ang lahat? Wala na akong maalala. Ang alam ko lang, si Han Chuan lang ang kaisa-isang mahal ko. Huwag mo na akong muling gagambalain pa. Narinig mo ba iyon, Gu Xiaohua? Pakiusap, lumayo ka sa kanya. Mas mabuti pang sumuko ka na. Ang larawang ito ay kinuha nating dalawa noon. Naalala mo ba ito? Huwag mong gamitin ang isang peking litrato para lokohin ako, dahil hindi ako maniniwala sa iyo. Tara na, Nianching. Uwi na tayo. Huwag kang umalis. Huwag kang sumama sa kanya. Gu Xiaohua, hindi ka ba talaga titigil? Gu Xiaohua, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung susubukan mong lumapit pa sa kanya, pagsisisihan mo ang gagawin ko sa iyo. Tara na. Sige, uwi na tayo sa bahay. Nianching, huwag kang sumama sa kanya. Mapapahamak ka lang sa kanya. Han Chuan, magsabi ka sa akin ng totoo. Bakit pakiramdam ko ay hindi naman pala si Gu Xiaohua? Kasama tulad ng sinasabi mo? Huwag kang pabulag sa mga panlabas lang. Siya, nagpapanggap lang ang lahat ng iyan. Ang kailangan mo lang,
malaman ngayon ay, ikaw ay ang fiancé ko na si Gu Hanchuan? Pero, Walang pero-pero. Niang Ching, ikaw, sa akin ka lang, hindi kita hahayaang lumayo sa akin. Ang mga nangyari noon, kalimutan na natin iyon. Bukas, may pupuntahan tayong lugar. saan tayong pupunta? Malalaman mo rin kapag nandoon na tayo. Bakit mo ako dinala dito sa Gu Group? Ni Anching, masama ang pakiramdam ng tiyan ko? May, naiwan akong gamit sa kumpanya. Pwede mo ba akong tulungang kunin iyon? Ano bang kukunin? Isang kahon. Isang kahon? Ang kahon. Hinaan mo lang ang boses mo. Ang bagay na iyon ay dati pa talagang pagmamay-ari ko, pero basta na lang, itong si Gu Xiaohua nagnakaw nito. Ginamit niya ang kaniyang katayuan bilang si pangalawang amo dahil gusto niyang patatagin ang kaniyang posisyon sa Gu Group at gumamit ng kaniyang impluensya para makialam. Kung ganoon, ito bang gagawin natin ay tama lang? Paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mahuhuli. Hindi niya kakayanin na saktan ka. Kapag nakuha na natin ang bagay na iyon, ang Gu Group ay muling mapupunta sa mga kamay ko. Sa oras na iyon, magagawa na nating magsama ng tunay at hindi na natin kailangan pang matakot sa kaniyang mga banta. Sige, pumapayag na ako. Pero kailangan mong ipangako na kapag nakuha na natin ito, ay aalis na tayo rito at hinding-hindi na babalik. Siyempre naman. Basta gusto mo, pwede tayong pumunta kahit saan para simulan ang bago nating buhay. Sige, kukunin ko na ito ngayon din. Shen Nianqing, manatili ka na lang bilang pyesa sa aking laro. Nakapagtataka. Saan ba napunta ang kahon na iyon? Muntik na akong mahuli. Shaoli, bakit nakabukas ang drawer ko? President Gu, baka po noong may kinuha ako ay nakalimutan kong isara. Mag-ingat ka sa susunod. Sige po. Ano po, President Gu? Mauuna na po ako magtrabaho. Ni Anching, kahit ano pa ang gawin mo sa akin, pababalikin ko ang alaala mo. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pang muli. Ililigtas kita mula sa mga kamay ni Gu Hanchuan anuman ang mangyari. Sa wakas, nahanap ko rin, kailangang maibigay ko agad ito kay Han Chuan. Ni Anching, bakit ka nandito? Ako may kukunin lang akong mga dokumento. Dokumento? Anong dokumento? Wala kang pakialam. Pinunta mo ba ito? Hindi sa iyo ang bagay na ito. Ibalik mo iyan sa akin.
Ni Yanqing, sinisindak ka ba ni Gu Hanchuan? Siya ba ang nag-utos sa iyo na kunin ito? Hindi si Han Chuan ang nag-utos sa akin. Kusa akong pumunta rito para kunin ito. Bilisan mo at ibalik mo na iyan sa akin. Hindi mo pwedeng kunin ang bagay na ito. Hindi para sa iyo si Gu Hanchuan. Ginagamit ka lang niya. Ano ang karapatan mong sabihing iyan? Mabuti sa akin si Han Chuan. Hindi niya ako gagamitin, lalong hindi niya ako lolokohin. Nalinlang ka lang ng hitsura niya. May iba siyang layunin sa paglapit sa iyo. Gusto lang niyang makuha ang Gu Group. Ikaw naman talaga ang umagaw sa gamit ni Han Chuan. Pero bakit ngayon, siya pa ang sinisisi mo? Ni Yanqing, naloko ka na talaga ni Gu Hanchuan. Hindi pwedeng ibigay ang bagay na ito sa kanya. Han Chuan, nakuha ko na ang gamit. Tara na. Harangan niyo sila. Han Chuan, anong gagawin natin? Walang problema. Huwag kang mag-alala. Gu Hanchuan, inutusan mo ba si Ni Yanqing na magnakaw sa opisina ko? Gu Hanchuan, inuutusan mo ba si Ni Yanqing na pumasok sa opisina ko para magnakaw? Magnakaw? Parang hindi tama ang salitang yan. Ang mga gamit na ito ay sa akin naman talaga simulat sa pool. Paano mo nasabing nakaw ito? Ibalik mo sa akin ang mga gamit at maaari kong kalimutan na nangyari ang lahat ng ito ngayong araw. Kung hindi ay huwag mo akong sisisihin kung parusahan kita. Paano kung ayaw ko? Gu Xiaohua, subukan mong saktan si Han Chuan, hinding-hindi kita mapapatawad. Ni Yanqing, huwag kang pauto kay Gu Hanchuan. Ginagamit ka lang niya. Hindi nagsisinungaling si Han Chuan sa akin, bakit mo ba siya sinisiraan? Samantalang ikaw, Gu Xiaohua, ginagamit mo lang ang pagiging panganay na anak ni Pamilya Gu para lang makuha ang mga pagmamay-ari ni Han Chuan? Ang posisyon na ito sa Gu Group bilang CEO ay nararapat lang kay Han Chuan. Ni Yanqing, bagamat hindi ko alam kung ano ang mga sinabi niya sa iyo noong nawala ang iyong alaala, pero nakakasiguro ako na ginagamit ka lang niya sa simula pa lang. Huwag ka nang magsalita. Ayaw ko nang makinig. Alam ng puso ko kung ginagamit, ba ako ni Han Chuan o hindi. Pero ikaw, palagi mo kaming hinahadlangan. Ano ba talaga ang pakay mo? Ang tanging layunin ko ay bumalik ang iyong mga alaala at magbalik ka sa akin. Han Chuan, tara na, alis na tayo. Gu Xiaohua, tigil na. Paulit-ulit mo na lang na inaapi si Han Chuan. Akala mo ba ay madaling saktan si Han Chuan? Sinasabi ko sa'yo, hanggat nandito ako, huwag mo siyang tatangkain galawin. Ni Yanqing, nagkakamali ka talaga. Ayaw ko lang na makitang niloloko si Gu Hanchuan. Kahit palokohin ako ni Han Chuan, payag ako. Dahil mahal ko siya. Narinig mo ba yon? Gu Xiaohua. Ang Shen Yanqing na lagi mong iniisip, ngayon ay ganyan na kung ituring ka. Nakakaawa talaga. Sabihin mo, kapag nalaman niya ang sandali na ginamit ko lang siya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ikaw. Bakit? Gusto mo ba akong saktan? Sinasabi ko sa iyo, hanggat nandito si Shen Yanqing, wala kang pag-asa. Gu Hanchuan, akala mo ba ay nanalo ka na? Sinasabi ko sa iyo, ang mga alaala ni Yanqing ay tiyak na itutulong kong maibalik sa kanya. Tingnan na lang natin kung may kakayahan kang ang gawin yan. Pero, papayuhan muna kita ng isa, huwag ka nang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Hinding-hindi mo na malalapitan si Shen Yanqing. Sa paningin niya ngayon, ikaw ay isa lamang, napakasamang tao. At siya ay hinding-hindi maniniwala sa iyo. Nawalan lang ng malay si Yanqing. Pero ginagamit mo siya ng ganito? Hindi ba nakokonsensya ang puso mo? Konsensya? Anong klasing bagay ang konsensya? May mapapala ba ako riyan? Ang alam ko lang, para makuha ko ang Gu Group, para makuha ko ang lahat ng gusto ko, gagawin ko ang lahat ng paraan. Ayos lang kung ayaw mo akong paalisin. Pero binabalaan kita, ang sakit ni Shen Yanqing ay hindi na pwedeng patagalin pa. Kung magtatagal pa tayo rito, hindi ko masisigurado kung ano ang mangyayari sa kaniya mamaya. Han Chuan, tayo na. Kung susubukan niya tayong pigilan, hahatid kita at haharangin ko siya. President Gu, hahayaan na lang po ba natin silang makaalis? Hayaan mo na silang umalis.
Ipahayag mo sa lahat. Mula ngayon, ay hindi na ako ang boss ng kumpanya. Bibitiwan ko na ang aking posisyon bilang presidente. Sa susunod, si Gu Hanchuan na ang magiging presidente ng kumpanya. Hanchuan, ang ginagawa nating ito, sigurado ka bang walang magiging problema? Huwag kang mag-alala. Wala siyang lakas ng loob na saktan tayo. Basta't nasa akin ang selyong ito, ang pamilya Go ay mabilis na babalik sa mga kamay ko. Pagdating ng oras na iyon, maaari na tayong magsama ng tunay. Sige na, bumalik ka na muna para magpahinga. May mahalaga pa akong dapat asikasuhin. Shen Nianqing, totoo ngang ikaw ang kahinaan ni Gu Xiaohua. Habang nasa kamay kita, ang Gu Xiaohua na yan ay hinding-hindi na makakapalag pa. Ang Gu Group na ito ay mabilis nang magkakaroon ng bagong may-ari. Gabi na. Bakit hindi pa bumabalik si Hanchuan? Hindi ito maaari. Kailangan ko siyang hanapin. Anong ginagawa niyo? Madam, hindi niyo po maaaring iwan ang kwartong ito kahit isang hakbang lang po. Iniutos po sa amin ng sir na bantayan kayo. Anong karapatan niyo para harangan ako? Umalis kayo sa daan, hahanapin ko si Hanchuan. Madam, huwag niyo po kaming pahirapan. Madam, ang utos po ng sir ay hindi namin maaaring suwayin. Bumalik na lang po kayo sa kwarto niyo. Sobrang-sobra na kayo. Kailan pa nagkaroon ng bahay ng ganito karaming surveillance camera? Bakit hindi ko alam? Hanchuan, bakit ka nagpalagay ng maraming surveillance camera sa loob ng bahay? Posible kaya na? Totoo ang mga sinabi ni Xiaohua? Ginamit mo lang ba ako? Ibig bang sabihin pati ang mga bodyguard na ito ay si Hanchuan din ang nag-utos? Hindi maaari. Hindi ako lolokohin ni Hanchuan. Siguradong may mabigat siyang dahilan. Nianqing, napaka-late na. Bakit hindi ka pa natutulog? Hanchuan, tinatanong kita. Bakit biglang dumami ang surveillance camera dito sa bahay? Wala akong kaalam-alam. Bakit ang dami ng CCTV sa bahay? Hindi ko po alam. Hindi ba't ginagawa ko lang ito para sa seguridad mo? Natatakot ako na balang araw kapag wala ako sa bahay, ay pupunta dito si Gu Xiaohua para gawan ka ng gulo. Ganoon ba talaga iyon? Pakiramdam ko kasi, may itinatago ka sa akin. Nianqing, huwag ka na kung ano-anong iniisip. Paano naman ako magkakaroon ng mga bagay na itatago sa iyo? Ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan mo. Sige na. Gabing-gabi na, magpahinga ka na. Lumabas ba ng pintong ito ang asawa ko ngayong araw? Hindi po. Sinubukan pong lumabas kanina ng ginang, pero pinigilan po namin siya. Sige, simula ngayon, anumang gawin ng ginang ay i-report niyo agad sa akin. Hanchuan, tama nga ako na may itinatago ka sa akin. Ang mga bodyguard na iyon, maging ang mga kamera, ang lahat ng ito ay nagpaparamdam sa akin ng takot at pag-aalinlangan. Totoo kaya ang sinabi ni Gu Xiaohua noon, na ginagamit mo lang talaga ako? Hindi pwede ito. Nararamdaman ko talagang si Hanchuan ay may inililihim sa akin. Kailangan kong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin.
Tama nga. May kanina pa sumusunod sa akin. Bakit niyo ba ako sinusundan? Madam, nandito po kami para protektahan ang inyong seguridad. Bumalik na kayo. Hindi ko kailangan ng proteksyon niyo. Madam, utos po ito ni Young Master. Hindi po namin maaaring suwayin ito. Hanchuan, paalisin mo na ang mga tao mo. Gusto ko lang mapag-isa. Nianching, kailangan kong masigurado ang kaligtasan mo. Hanchuan, gusto ko lang talaga mapag-isa. Babalik din naman ako mamaya. Huwag kang mag-alala, okay? Paalisin mo na muna ang mga tao mo. Hindi pwede. Bumalik ka na rito ngayon din. Nasaan ang madam? Bakit bigla siyang nawala? Tawagan mo agad si Young Master. Go, Hanchuan. Ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Nianching, malapit na tayong magpakasal? Kaya please, huwag ka namang maging matigas ang ulo. Ikakasal na ako kay Hanchuan sa lalong madaling panahon. Kahit na ito ang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Bakit? Parang hindi pa rin ako masaya? Aalis si Gu Xiaohua papuntang ibang bansa? Anong nangyayari? Ang puso ko, bakit biglang pakiramdam ko ay ang bakante nito? Hayaan na nga, kailangan ko nang bumalik agad. Dahil baka pagsabihan na naman ako ni Hanchuan. Kayong dalawa ay walang silbi, hindi nyo man lang mabantayan ng maayos ang isang babae. Hanchuan, bakit ka na naman nagagalit? Saan ka pumunta? Sinong may sabing pwede kang lumabas mag-isa? Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Masyadong nakakainip sa loob ng villa na mag-isa. Hindi ba pwedeng lumabas man lang para makahinga? Hanchuan, bakit parang lagi kong nararamdaman? Natakot kang lumabas ako dahil mayroon akong posibleng makita. Hindi naman, nag-aalala lang ako na kapag mag-isa kang lumabas, baka mapahamak ka. Ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti mo, di ba? Kakagaling mo lang sa sakit at nanghihina pa ang katawan mo. Kahit na ganoon. Hindi mo naman kailangang magpadala ng 2 tao para sundan ako, di ba? Hanchuan, simula noong nagkasakit ako, parang nagbago na ang buong pagkatao mo. Naging masyado kang paranoid, kahit sa paglabas ng pinto ayaw mo na akong payagan. Maaari na kayong umalis. Nianching, huwag kang mag-alala, ang mga araw na gaya nito ay hindi na magtatagal. Kapag nagpakasal na tayo, mababalik na ang kalayaan mo. Hindi ba't paborito mo ang mga bulaklak ng lili? Tinalhan kita. Nianching, anong nangyari sa iyo? May masakit ba sa iyo? Nianching, anong nangyari sa iyo? Anong nangyayari? Sa aking alaala, bakit may imahe pa ni Gu Xiaohua na nagbibigay sa akin ng mga bulaklak? May masama ba sa pakiramdam mo? Nianching, ano bang nangyayari? Nianching, ngayong araw ang simula ng aking pag-upo bilang presidente ng Gu Group. Gusto mo ba akong samahang pumunta sa piging ng ating pagdiriwang? Sige ba?
Bakit parang pamilyar ang lugar na ito? Anong problema? Sumasakit ba ulit ang ulo mo? Wala ito. Bakit ka nakatitig sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Han Chuan, masama ang pakiramdam ko. Pwede ba akong magpahinga muna sa gilid? Magpapahinga? Magpahinga? Sige. Magpahinga ka muna sa tabi. Huwag kang lalayo. Huwag kang mag-alala. Laging sinasabi sa akin ni Han Chuan na dahil kay Gu Xiaohua ay sa pilitan kaming pinaghiwalay. Isa siyang taong makasarili. Pero bakit? Nitong mga nakaraan ay naaalala ko pa rin ang mga alaala namin ni Gu Xiaohua at ang magagandang bahagi pa nito. Pakiramdam ko ay may itinatago sa akin si Han Chuan. Hindi maaari. Kailangan kong alamin ang totoo. Gu Xiaohua, bakit ka nandito? Di ba nasa ibang bansa ka na? Hindi pa oras. Tapos ay sumali ka rito. Ano ba ang binabalak mo? Ang isang taong nagbitiw sa tungkulin, huwag mong sabihing narito ka para makita ang pag-upo ni Han Chuan sa pwesto. Hindi ba't ganoon ka rin? Hindi ba dapat nasa loob ka at inaalagaan si Gu Hanchuan? Bakit ka palihim na lumabas? Napansin mo rin ba na may kakaiba kay Gu Hanchuan? Nianqing. Kayo rito. Wala na si Shen Nianqing. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Bilisan niyo at hanapin niyo siya. Kamakailan. Marami nga akong napapansing kakaiba. At nitong mga huling araw, hindi ko alam kung bakit. Maraming bumabalik sa isip ko na mga alaala na hindi naman sa akin. Tungkol ba yan sa akin? Tungkol sa'yo. Ang pinakamarami. At ako. Tara, rito tayo dumaan. Sige. Nako, Tungkol ito sa akin. karamihan naman talaga ay tungkol sa iyo. At saka ako. Tara, dito tayo dumaan. Sige po. Naku po, Hinto. anong gagawin ko? Kapag nahuli ako ng mga bodyguard na iyon, siguradong katapusan ko na. Shh! Mukhang si Gu Hanchuan ay hindi pa rin kampante sa iyo. Dati ay hindi ako naniniwala, pero ngayon ay 100% na akong sigurado. Sigurado sa alin? May itinatago sa akin si Gu Hanchuan. Anong ikasisiya? May itinatago sa akin si Gu Hanchuan. Narito lang pala kayo. Bebe Shen, bakit hindi ka pa sumusuko? Talagang gusto mong tumakas. Tama siya. Babi Shen, ginagawa lang naman namin ang trabaho namin. Pero tuwing tatakas ka, pinahihirapan mo kami. Pangalawang amo. Tabi. Isa kang bodyguard. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para ikulong ang amo mong si senyorita? Sino ka ba? Para utus-utusan ako. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mapahamak ka. Eksakto. Saka, ano namang kinalaman Nina, ang pamilyang Shen at senyorita sa iyo? Hindi mo kailangang magmalaki rito. Bilis, takas na, Nianqing. Ako na ang bahala sa kanila. Kaya mo ba mag-isa? Alis na. Sige, mag-iingat ka. Saan naman ang punta mo? At parang nagmamadali ka. Nianqing, saan ka ba pupunta? At mukhang nagmamadali ka? Gu Hanchuan, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan si Nianqing. Pangalawang amo, ano ba iyang mga sinasabi mo? Nianqing ay aking mapapangasawa, bakit ko naman siya sasaktan? Nianqing, nawala lang ang tingin ko sa iyo sandali. Bakit ka mag-isang pumunta rito? Halika na, bumalik na tayo.
Han Chuan, gusto ko lang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Bakit ba sobrang tense mo? Ano ba ang inaalala mo? Nianching, hindi ako sa iyo nag-aalala, kundi sa kaniya. Siya ay tinanggal na mismo sa kumpanya? At kapag nakita kayong magkasama, hindi ba masama iyon sa reputasyon? Han Chuan, ang dahilan kung bakit tinanggal si pangalawang amo at kung ano talaga ang nangyari, alam mong mas alam mo iyon kaysa sa akin. Maging, ang tungkol sa ating dalawa ay may kinalaman din dito. Anong sinusubukan mong patunayan? Simula ng araw na magising ako, parang lahat ng nasa paligid ko ay nagbago na. Mukhang ikaw ang kilala kong Gu Han Chuan, pero tila hindi na rin. Sa mga nakalipas na araw, ano ba talaga ang mga nangyari? Kung ito ay noon, paniguradong magtitiwala ako sa iyo nang walang pasubali. Pero, Han Chuan, ngayon masyado ng marami ang inililihim mo sa akin. Ako ang fiancé mo. O baka naman, ang lahat ng sikretong itinatago mo ay may kinalaman sa akin. Nianching, kailangang magtiwala ka sa akin. Sa mundong ito, ako lang ang tanging nagmamalasakit sa iyo. Nang ang lahat ng kamag-anak at kaibigan mo ay iniwan ka, tanging ako lang ang nanatili sa tabi mo. Ikaw, sa ngayon ba, pinagdududahan mo ako? Nianching, huwag kang makikinig sa kanya. Gushahua, ano na namang gusto mong sabihin? Babalaan kita. Ang sakit ni Shen Nianching ay hindi pwedeng makaranas ng anumang tensyon. Kung maglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano at maging sanhi ng paglala ng lagay niya, tingnan natin kung paano ka mananagot. Gu Han Chuan, Anong tinitingin-tingin mo? Kayong dalawa, ilabas niyo na siya agad dito? Gu Han Chuan, babalik ako para sa iyo. Alis. Nianching, babalikan kita, pangako. Nianching, hintay mo ako. Bakit? Habang nakikita kong papaalis si Gu Xiaohua, nakakaramdam ako ng lungkot. Nianching, kasal na natin bukas? Magpahinga ka na muna ngayong gabi. Kasal ko na ngayon, pero bakit parang wala akong maramdamang saya? Parang ayaw ko namang magpakasal kay Han Chuan. Ano kaya? Nakaalis na ba siya ng eroplano? Handa ka na ba? Hindi pa tapos ang makeup ko. Hindi pa tapos? Magsisimula na tayo. Wala pa rito ang makeup artist. Pwede bang maghintay ka muna sandali? Kung talagang kailangan, ako na ang mag-aayos sa sarili ko. Dali na, magsisimula na ang kasal. Shen Nianching? Naaalala mo pa ba ako? Anan, bakit ka nandito? Anan, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Matagal na panahon na kitang hindi nakikita. Shen Nianching? Huwag ka nang magpanggap. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang pamilya ko. Pero ngayon naman ay pakakasalan mo na si Kuya Han Chuan. Samantalang ako, nawala na ang lahat sa akin. Nakulong ang pamilya mo dahil sa akin? An, ano bang pinagsasabi mo? Bakit wala akong maintindihan? Tama nga ang hinala ko sa iyo. Shen Nianching, dito sa loob ng bahay na ito, ikaw talaga ang taong pinakamaraming pakana. Nagawa mo pa ring umarte. Hanggang sa sandaling ito, inaakala mo ba talaga na may mababago ka pa? Ginagamit mo lang ang mukhang iyan para akitin ang mga lalaki. Ngayon, gagamit ako ng asido para sirain ang mukha mo. Tingnan lang natin kung sino pang lalaki ang mangahas na pakasalan ka. Shu An, nababaliw ka na ba? Nababaliw ako? Ikaw itong walang hiya. Paulit-ulit mong sinasabing hindi mo pakakasalan si Kuya Han Chuan, pero traitor ka pala.
Shen Nianqing, pagbabayarin kita. Xuanan? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Oo, nawawala na ako sa sarili ko. Guhan Chuan, mahal kita. Pangarap kong maikasal sa iyo. Mahal mo rin ako, di ba? Pero bakit? Alam mong si ate ay ikakasal na kay pangalawang amo, pero nagbago ka na. Xuanan, ano na namang pinagsasabi mo? Kailan pa si Nianqing napaabalitang ikakasal kay pangalawang amo? Tama na yan. Babalaan kita. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Ha? Titingnan natin? Anong gagawin mo sa akin? Nasa kulungan na ang mga magulang ko. Sige, ipakulong mo na rin ako. Kahit kailan naman, hindi ito ang unang beses na gagawin mo ang ganoon. Wala ka ng katuwiran. Nianqing, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Shen Nianqing, tapusin mo na ito. Nianqing. Nianqing, tulong. Bilis, tumulong kayo. Doktor? Nianqing, maayos ka lang ba? Wala namang seryosong nangyari kay Bebe. Shen, tamaan lang ang ulo niya. At mayroon siyang kaunting brain concussion. Concussion? Hindi ba delikado iyon? Hindi naman po. Kailangan lang siyang manatili sa ospital para maobserbahan ng ilang araw. Salamat. Ang malas talaga, magpapakasal na kami, tapos ganito pa ang mangyayari. Pati na rin yang si Xuanan. Sana ay hindi ka na lang ng gulo ng maaga, o kaya naman ay huli na ng gulo. Bakit kailangang, kung kailan magpapakasal na kami, ay doon ka pa ng gulo? Sinira mo talaga ang mga plano ko, di ba? Nianqing, gising ka na pala. Guhan Chuan, anong ginagawa mo rito? Shen Nianqing, ngayon, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin? Nianqing, Umalis ka. Doktor, ano pong nangyayari? Bakit bigla na lang bumalik ang alaala niya? Maaring biglang nakaranas ng trauma ang pasyente na siyang pumukaw sa kaniyang mga dating alaala. Nawalan na ng alaala, pero nakuha pa ring maibalik. Shen Nianqing, ang swerte mo naman talaga. Tapos na ang lahat. Ngayong si Shen Nianqing ay bumalik na ang alaala, imposible nang magpakasal pa siya sa akin. Ma, Ching-ching, kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ba ang ulo mo? Ilang araw tayong hindi nagkita, pero bakit sa ospital nakita na tagpuan? Sobrang pinag-alala mo ako. maayos naman ako. Nga pala ma, nasaan si Xiaohua? Bakit hindi ko siya nakikita? Ang ibig mong sabihin ay si Gu Xiaohua? Oo, Hindi ba tinanggal na siya ni Pamilya Gu at pumunta na sa ibang bansa? pumunta sa ibang bansa.
Bebe, Shen, pakakasal ka ba sa akin? Mayaman man o mahirap? May sakit man o malusog? Nananako na nga ako. Ginoong Gu, handa ka bang mahalin ako habang buhay? Pangako. Bakit mo ako dinala rito? Noong mga bata pa tayo, may drama play ang klase natin. Noon ay gumanap tayong mag-asawa, tinulungan. Tayo ng guro na kuna ng larawang ito. Talagang naalala mo pa iyon. Ni Yanqing, posibleng nasa may plaza ng ubasan si Xiaohua. Bilisan mo, habulin mo siya! Ni Yanqing, maaaring nandoon si Xiaohua sa bahagi ng Wine Cellar Square. Bilisan mo at habulin mo siya. Hello po, nais ko lang pong itanong, nakita niyo po ba ang taong ito? Hello po, itatanong ko lang po, nakita niyo po ba ang lalaking ito? Hindi po. Itatanong ko lang po, kung nakita niyo ba ang taong ito? Xiaohua, nasaan ka na ba talaga? Ni Yanqing, Xiaohua, Ni Yanqing, Xiaohua. Xiaohua, akala ko ay hindi na kita muling makikita. Patawad. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Nakalimutan ko rin ang mga bagay na sinabi ko sa iyo. ayos lang. Nakalimutan ko rin na minahal kita ng sobra. Nakalimutan ko na nangako ako. Naipapaalala ko sa iyo ang tungkol sa akin. Patawad. Kasalanan ko dahil hindi kita naprotektahan ng maayos. Pasensya na talaga. Shen, ang seremonya ng kasal natin ay tila hindi pa natatapos. Ni Yanqing, handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako. Shen, Ni Yanqing, sa wakas ay nakabalik ka na. Maayos ka lang ba? Tama, hindi lang ako ang narito.
Pangalawang amo. Ngayon ay marunong ka nang tumawag sa akin ng pangalawang amo? Hindi ganyan ang naging pakikitungo mo noong una. Gu Hanchuan, pinaghihinalaan ka ng pandaraya, paglilimita sa kalayaan ng iba, at iba pang mabibigat na kasalanan. Isasagawa na namin ang pagdakip sa iyo ayon sa batas, kaya sumama ka na po sa amin.